Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga dila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kung nato bangon san kaisog, pagpaid ngan kahibaro nga may ada mga tawo nga dala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing ngan upod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth ngan resilience. Dinila sa Cope With Me. Aton oras 5 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome back sa Cope With Me. I'm your on-air companion Suzette Pratencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, si Engineer Francis Morny Balves, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulo, pasayo nga tanan, maupay nga Martes, sa nga tanan nga namamati sa aton niya na sa radyo. Ngan mga namamati og naghiling sa aton niya na sa mga namamati og naghihiling yan na sa aton sa Facebook Live ngan sa YouTube sa mga waray pangada nakag
waray pa nga nakag-follow, o nakag-subscribe sa amon YouTube, please subscribe sa amon YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog para mabalik-balikan niyo yung mga paborito nga mga episodes. Yan na nga bulan nga sa mga naglabay nga bulan kay labi na nga dide sa aton Facebook iniin mga lives usually in didelete na iton. Diri usually kaya talaga na didelete na after 30 days. So kung may kamo karuyag nga pamatian nga episode yung mga paborito nga episode. So ngadto pakadto na lang kam sa amon YouTube para mabalik-balikan iton. Kay may daman good iba nga mao pa ibalik-balikan. Anyway, since Cope With Me man, excited na kita antigo excited na kamo sa naton mga Cope With Me habits. Mao para sa aton siyahan nga Cope With Me habit ang Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, tasyado ka na to 3-minute mindful breathing matikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, kadinawan kita sa aton ikaduhang Cope With Me habit, aton sudlo na naton kalugaringon, aton pakainhan naton kalugaringon,
Ngan tara mag-journal kita. Para sa aton journaling prompt, yan ang Kulob San Martes. Anaton pa kay Ana, where in your life do you confuse comfort with truth? Otrohon ko, where in your life do you confuse comfort with truth? So, ini nga aton journaling prompt, ini nga pa kay Ana, giniimbitahan kita nga mamalandong sa pagkakaiba, sabot nga sa iton nga comfort, what feels safe para sa aton or easy to believe in versus kung nanogod an ungod nga nahihitabo, because danay man god, nga kundiin we hold on sa mga certain nga mga beliefs naton, siguro opinions, routines o mga perspektibo sa kinabuhi nga kundiin although nakahatag ini comfort sa aton, bagan it feels safe because asya ito na aton nakasanayan, but these things are not necessarily true, ngandiri asya ito an ungod nga nahihitabo sa imo ginatubang nga sitwasyon. And because of that, because adto nga mga beliefs, we hold on to that because, again, it gives us comfort, stability, or maybe sense of control. So, sa iyo pagbaton, maghatag laki ba nga example, para mag-guide ka mo. So, for example, maybe ang pagtuod, nga everything will work out on its own. Di ba may dakatasan sana nga danay perspective, or pagtuo nga okay la, nga tanan mahitabo gihapon, or like bahala na, kay again everything will work out on its own. So iton, although nakakahatag siya comfort, and it might soothe anxiety, temporarily lagaring, temporary lang nga nakakahatag comfort, pero it might not reveal ang kamatuoran nga for you to achieve your dreams, diba? For you to get what you want, kinahanglan gihapon nga may adasan pagpangalimbasog nga plano, para makuha mo good kung nano an imo karuyag. Ikaduha, siguro an pagstay sa usa nga relasyon o trabaho or habit nga kundiin those things might feel comfortable because familiar siya, pero maybe ang kamatuoran, that is what's holding you back, for example nala siguro ang trabaho nga kundiin diri na sa imo nakakahatag sa sense of joy or sense of fulfillment, and not only that, bagan what really what growth para sa imo nitong nga trabaho, wala nahatag nga growth sa imo professionally and personally, or maybe staying in a relationship nga kundiin because kaya ihanan niyo despite nga sigila ka mo away, diba, despite nga may na abuse emotionally and physically, you're staying because that is what familiar, and nakakahatag siya somehow, nakakahatag siya comfort because familiarity sometimes it bring us comfort and sense of safety, even though diri man gud ngayon iton nahihitabo sa kamatuoran. Or example pa, pag sering sa imong kalugaringon nga diri pa ready, kung halimbawa may daka karuyag nga himoon nga step towards achieving your dreams, or maybe you want to take risk, magnegosyo or mag-change life path or career path, pero may mag-isasering sa mga kalugaring diri pa magdedesisyon kay di pa ready, So while that can feel safe, pero the truth is, siguro diri mo nakakaya kinahadlo kala an kamatuoran, ready ka na ngayon, kay you already have the necessary things nga kinahanglan, you have already grown sa usa nga tawo nga kundiin makakaya nadto nga imo siguro imo decision nga kinahanglan himuon, you already have what it takes to do those things, pero ginsisigyan mo lang mo kalugaringon dere ka pa ready, because siguro it feels safe to stay in your comfort zone, and also because of fear. So the truth is that kaya mo na ngayon, and ready ka na ngayon. So ini nga aton prompt, ini nga aton pa kay Ana, this is really an invitation for us nga kundiin, we should take notice kung diin ba nga mga aspeto sa aton kinabuhi, an aton gindilikyan an realidad
mahitungod nga iniin uncomfortable, 'di ba? And sometimes uncomfortable things makuri naton iton atubangon, 'di ba? Kaya of course we want to be just inside our comfort zone. Kaya again, that feels safe and that feels familiar. So instead of facing that, ginpipili naton ang mga naratibo nga kundiin feeling naton and somehow napoprotektahan naton kalugaringon from fear, pain, or change. So ang pagbaton san siningaton pa kay Ana, ang pagsurat san iyo baton san siningaton journaling prompt, iniin makakabulig nga aton iyo makitaan ang mga siguro mga natatago nga mga patterns behaviors nga ma-challenge iyo limiting beliefs. And also, hinatunta nga inian makahatag sa iyo sa first step towards facing the truth, the truth sa nimo sitwasyon and the truth of some aspects sa imo kinabuhi. Nga kundiin, yes, uncomfortable, pero ito pwede ito nga magabre para sa growth, personally and maybe if it is about work professionally also. Aton oras 17 minutos sa naglabay sa 3:00 mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 19 minutos sa naglabay sa 3:00. Kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me, your safe space on air only here at 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana kay Tuesday man, so it is the day nga kundiin mag-share ak sa akong journal entry. Nga ini nga akong journal entry nga i-share ko sa iyo, ginsurat ko ini sa August 2021, August 19, I think. Ginsurat ko ini ang kundiin gintutuluhan ko Light in the Dark. And just a brief background, nasurat ko ini simply because nagkamali ak sa akong pag-order sa sa McDo. Oo, nagkamali ak, so maong nakasurat ak sa sininga akong reflection, and hopefully ini nga reflection from that little moment nga akong pagkakamali in makahatag sa iyo sa siguro sense of comfort, and also
maybe a little bit of wisdom nga kundiin magagamit niyo as you go through the journey of life just as it did sa akon. So dire ko na pa ihahaon pa adi yan akong journal entry titled Light in the Dark nga ginsurat ko sa August 2021. I mistakenly bought this iced chocolate coffee today. Or maybe mistakenly isn't the right word. I just found myself saying yes too quickly, pressured by the cashier, though honestly she wasn't pressuring me at all. It's funny how something as simple as ordering a drink can feel like a test of courage. Why does it feel so daunting sometimes to speak up, to say what we really want? Still, this little misstep became proof that not all mistakes are disasters. Some of them, in fact, turn into discoveries. I thought I'd be disappointed, but I ended up loving the drink. It reminded me that life has a way of surprising us when we loosen our grip, when we allow even the wrong choices to unfold into something unexpectedly good. So here I am now, chilling with this coffee, looking into the darkness outside. The night feels endless and heavy, almost like it has swallowed every star. And yet, maybe it is in nights like this that we come face to face with ourselves. The silence, the emptiness, the vastness, they all mirror the dark parts within me. The doubts I carry, the fears I keep quiet, the heaviness that lingers even when I smile in the daytime. It's not easy to embrace those parts. We are often taught to avoid them, to keep everything bright and presentable. But the truth is, the dark has lessons of its own. It tells us where we are most fragile, and strangely enough, it also points to where the light is most needed. And maybe that's my prayer tonight, that in leaning to sit with the dark, I might also learn how to shine, not in a loud, dazzling way, but gently, like a lamp in a quiet room. To be a light steady enough to reach hidden corners, the ones in myself and the ones in others who might be sitting in their own silence, staring at their own starless skies. All of this from a cup of coffee I didn't even meant to order. Maybe that's the quiet grace of mistakes, that they don't just surprise us, they remind us that even the wrong turns can lead us closer to what we need. Asya to, akong journal entry sa doon August 2021 nga gintutulhan ko Light in the Dark. And again, atong journal entry, nasurat ko to because atong nagkamali ako pag-order. Pero naging favorite drink ko na actually ato sa McDo, pero ko na to papalit kay kun karuyag ko and sense of comfort. So really, life has a way of surprising us and discovering, and helping us to discover parts of ourselves nga kundi hindi rin natin ma-discover unless we have made the wrong turn or made the wrong decision. So after sa nga pagsurat ko sa journal entry I really keep on thinking about mistakes nga na surprise kita. And so I just want to delve further into that and share with you some of my realizations pa sa to nga time actually sa katarman adto nahitabo. And it was a really starless night So back to the mistakes that we somehow made along the way sa aton paglakaton didi sa aton kalibutan usually we see them kung may dakata pagkakamali ginlilikyan naton iton bagan. It's really difficult for us to face that we have committed a mistake and something ini nga mistake bagan nagiging rason liwat siya nga we regret is something because sansad to nga siguro decision or panhitabo But sometimes as what I've written sa to akong journal entry, ito nga mga little missteps sugad nila san pagkamali ko sa pag-order sa coffee gutay lang ang mga butang turn out to be a blessing in disguise. Ngan antigo ak sa iyo kinabuhi you have also those kind of moments diri lang ani sa simple la nga pagkamalisan pag-order sa kape, pero mga big mistakes pa maybe feeling you have made the wrong decisions, made the wrong turn pero
it turns out nga blessing in disguise ngayon adto. So think about it, ngayon na ba, how many times have you stumbled into something unexpected, and realize nga, asya nga nito na niyong kinahanglan, diba? O, diba, for example, kung nagte-travel ka mo, usually sa mga travelers na itabo, ini nga, nagkakamali ka mo pagkadto sa usang lugar na hihiburong, pero pag-abot niyo yung adto, asya nga na niyong kinahanglan. O, asya tayo nahitabo sa akon pag-travel sa Hong Kong, Dira akong tamakadto sa Hong Kong Park, kay wala to sa akon na itinerary, pero nahiburong nga, aksidente ko nga, na-stumbled upon ang Hong Kong Park, pero asya to akon actually naging paborito nga sa akong pag-travel, more than pa actually sa Disneyland. And so, damo pa nga mga mistakes, siguro a career path, diba? Nga kung di rin niyo plano nga asya niyo maging trabaho, pero ended up shaping you into who you are now, ended up nga kung diin asya ngayon makakahatag sa iyo sense of fulfillment. So sometimes ang mistakes aton pagkakamali danay gin pa hinumduman kita sini nga ang kinabuhi it's not about getting everything right, it's not about having the perfect life, not having pero may 100% all the time nga nasusunod ang plano, but they teach us aton adaptability, ngan flexibility nga ini baga nagduduso sa aton nga makadiscover kita sa mga aspeto sa aton kalugaringon ngan sa kinabuhi nga kinahanglan ngayon naton. And also sometimes mistakes, it humbles us, diba? And they soften us nga kundiin mas nagkakaintindi pa kita sa mga tao nga nakapalibot sa aton, maybe because of some certain mistake, it has made you realized nga ikaw ngayon dire kaliwat perpekto, and so nagkakamali kaliwat, and so mas nagkakamayada ka sa understanding sa iba nga mga tao, and because of that it lead to growth and joy nga diri niyo mahinuha kay kunwara niyo adto na himo nga mistake nga kaya ngayon or asya ngayon an iyo kinahanglan. So asya tan an real beauty of mistakes is that they show us how life is bigger than our plans, and that ang mga wrong choices iton in pagpahinumdum liwat sa aton san room for grace nga permi naton gin papahinumdum di sa aton programa, room for grace for ourselves and sa iba nga mga tao. So paano ba naton nga ma-embrace and mistakes, because again it's so difficult sometimes to embrace it, So here is some of the tips nga akon maihahatag sa iyo to embrace the beauty of mistakes. Una is to pause before reacting. So an aton man go first instinct kay kon sala kita or nakakahimo kita sa mali nga decision, so of course naturally baga nung papanik kita or we feel ashamed, diba? Gin ka criticize naton aton kalugaringon, but sometimes the best thing is to pause anay and simply ask ourselves pakainan iyo kalugaringon kay nano nga ginhimo mo adto nga usa nga butang, nano nimo ma-learn, nano nimo makukuha nga wisdom sa nga panhitabo, kay everything may dakita ma-learn nga wisdom or realization or reflections. So niton nga simple shift, it can turn mistakes from something mabugat dadon to something useful, because it gives us space to respond instead of react. Panduha is look for the gift, diba? So even in mga small slip-ups, ito may adayton something unexpected nga aton makikita sugad na lasan sadto nga akon pagkakamali sa pag-order san kape, nga damo pa nga pagkakamali dire ladto nga simple nga butang nga kundi I have realized nga it turned out to be better. And so always look for the gift or always look for the positive side, but of course not necessarily nga you will also
turn your eyes sa negative nga repercussions sa to nga imo nahimo nga sala labi na kay ko nakaka-apekto to sa iba nga mga tawo. So look for the gift, but also look also for the consequences of your actions, and mabalik kita sa una natin to ask yourself, why did you do that, and what can you learn from it? Pantulo is, of course, practice self-compassion. So, madali man good nga kita maging worst critic sa aton kalugaringon. Kita permi nagbabash sa aton kalugaringon more than sa ibang mga tao. Madali nga aton i-replay over and over again aton mga mali nga mga desisyon. But the truth is, nahitabo to, yes, and ikaw sad to, naghimo nga mga desisyon, pero mistakes don't define you, because we are always evolving, we are always growing. So, nagpapakita laad to para sa akon that you are human, and what matters most is when you pick yourself up, and correct somehow along the way those mistakes, nga imo na himo, and so, kinahanglan mo to practice self-compassion. Before other people can forgive you, you need to forgive yourself, liwat, for the things that you didn't intend to do, but iyo ginhimo gihapon. Nga, lastly is to stay open to surprises. So, one of the most beautiful thing man good about making wrong decisions, making wrong turns, committing mistakes is that pwede ini ma-redirect kita to what we never imagined, but what we needed man good ngayon. So, stay open to surprises, stay open sa mga unexpected things nga hahatag san kinabuhi. So, asya doon aton reflection about mistakes nga nan akon journal entry sa doon August 2021. And I hope ngayon nga aton topic ko yan somehow nakahatag sa imo, sa iyo san comfort especially kung may ka magindadaradara nga siguro medyo mabugat nga desisyon nga karoig niyo to turn back and not do it and to make it or to do it all over again nga kundi di rin niyo itong pagbubuhaton nga usa nga desisyon. But asya ang kinabuhi and oras, we can't turn back the time, but we can move forward and hoping nga as we move forward you will learn to give grace sa imong kalugaringon and also sa iba nga mga tawo. Aton oras 27 minutos na lang nagpapabilin antes magalas 4. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik.
Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Aton oras, 36 minutes after 3, kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me, dinhila sa aton estasyon 882 kHz, DYOG, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Kalbayog. Ngan sa pagkayana, mag-good vibes naman kata, san pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, masobra 6.7 billion pesos ginrelease ang DBM para sa emergency allowance sa mga health workers. Ginrelease ang Department of Budget and Management o DBM ang 6.767 billion pesos para sa pagbayad sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA sa mga medical workers. Sumalakan Budget Secretary Amena Pangandaman, sakop sa pondo ang masobra 1.4 million nga claims matikang tuig 2021 hangtod tuig 2023 sa mga health workers sa LGU, pribado nga ospital, state universities ngan iba pa nga institusyon. Ang pondo in matikang sa Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Special Programs o sa GIP sa ilarom sa Unprogrammed Appropriations sa 2025 General Appropriations Act. Pagpahinumdom sa DBM, matikang pasad to naglabay nga tuig, masobra na sa 121 billion pesos ang nahigawas para sa mga magkadurudilain nga benepisyo sugad sa Special Risk Allowance, Health Emergency Allowance, ngan COVID-19 compensation. Ginaghat naman ni Pangandaman ang Department of Health o DOH nga palaksion ang pandistribuer sa benepisyo como pagsunod sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga diri pabayan ang mga health workers. Dugang panaton nga maupay nga balita, DILG o GIZ nagperma kasarabutan sa pagpakusog sa urban development. Nagperma sa nusa nga Memorandum of Understanding o MOU ang Department of the Interior and Local Government o DILG ngan ang German Development Agency nga GIZ para sa 5 ka tuig nga programa nga nagtutuyo nga pakusgon ang mga syudad sa nasod pakadto sa sustainable ngan climate smart urban development. Gintawag gini nga Integrated Urban Climate Action for Low Carbon and Resilient Cities o Urban Act Project. Ini inagbubulig sa mga syudad nga mahiungay ang climate adaptation o mitigation sa urban planning. Sakop sa proyekto ang Antipolo, Bacolod ngan Tagbilaran como mga pilot areas nga susuportahan liwat sa Department of Human Settlements and Urban Development nga Department of Transportation. Basar sa DILG, ang kasarabutan indako nga pitad para sa mas marig-on ngan climate resilient nga mga komunidad subay sa katuyuanan sa administrasyon para sa usa nga makabag-o ngan marig-on nga bagong Pilipinas. Dugang panaton nga good news, Philippine Institute for Development Studies ginduduso ang artificial intelligence para sa maupay nga panggobyernuhan. Ginlansar sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS ang Development Policy Research Month yan nga tuig nga nakatutok sa panginahanglan san klaro nga patakaran sa paggamit sa artificial intelligence o AI sa panggobyernuhan. Sumalakan PIDS President Dr. Philip Arnold Tuanyo, importante ang policy research como paggiya sa gobyerno agud maging responsable sa paggamit sa makabag-o nga teknolohiya nga makakapalaksi san serbisyo ngan mapapaupay san panggobyernuhan. Ginhatagan doon san PIDS
ngan paggamit sa AI in kinahanglan nga maghatag san kaupayan, transparency ngan sustainability kadungan san pagsiguro nga ini in magsiserbi sa demokrasya ngan sa publiko. Dugang pa nanawagan ang mga eksperto nga batunon ang kakulangan sa digital infrastructure, pahilawigon ang AI literacy ngan himuon nga partisipatibo ang paggamit sa AI agud masiguro nga mabibinipisyo o makakabinipisyo ang nga tanan nga mulupyo. Dugang panaton nga maupay nga balita didto naman sa Northern Samar. Nortehanon nakuha ang bulawan nga medalya sa World Skills ASEAN Competition 2025. Detalye san sini nga good news pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Kahuman sa tulo ka adlaw nga kompetisyon san husay og talento san kabataan nga mga partisipante tikang sa iba-ibang nasod nga miyembro san Association of Southeast Asian Nations ASEAN ginkilala si Denmark de Diaz sa Northern Samar como gold medalist sa kategorya nga refrigeration and air conditioning durante san katatapos pala nga 14th World Skills ASEAN Competition. Dara ang tema ASEAN is skilled for the future. Highlight sa kompetisyon ang haros 300 nga mga partisipante sa 32 nga skills areas para sa nga mga sektor: manufacturing and engineering technology, information and communication technology, construction and building technology, social and personal service, creative arts and fashion, ug transportation and logistics. Ang ika-14 edisyon sa World Skills ASEAN Competition sa Pilipinas ang nagmarka sa pinakadako nga pag-showcase sa technical nga talento. Refleksyon liwat ini sa urusa nga bisyon sa napulo nga ASEAN member states: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand ug Vietnam ngan Timor-Leste nga nagpartisipar sa pinakaunang nga higayon nga mag-invest sa human capital como pundasyon para sa inklusibo nga pag-uswag. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Nga dugang panaton nga maupay nga balita, second Banciato de Calbayog ginlansar kasumpay san Piesta Celebrasyon san Syudad. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginbibisita yun Park ang second Banciato de Calbayog nga gintikangan kakulop adlaw Lunes, Setyembre 1. Kutob yan na Viernes, Setyembre 5, kada alas 4 san kulop, kutob alas 11 san gabi. Nagpartisipar dinhi ang 19 nga mga grupo, lakip ang mga learning sites for agriculture, farmers, cooperatives and associations, farms, agri-fishery enterprises, ug mga lokal nga parauma. Bida ang presko nga mga utanon, prutas, seedlings, ornamental plants, tinapa, kakao ug iba pang nga produkto nga tikang mismo sa mga farmers sa syudad. Sa paghighimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog kan City Agriculture Officer Engineer Tachi Pagunsan, katuyuanan sa nasabing nga programa nga matagandugang nga income ang mga parauma, sugad man mapromote ang mga local harvests ug mga produkto labaw sa pagkamayada pinakadako nga land area sa Samar, dakuliwat ang potensyal sa lugar sa agrikultura. Gintagan doon ni Engineer Pagunsan nga diri lang mga parauma ang makakabenepisyo sa nasabi nga programa. Kung an parauma ang magkakamayada dugang kita, ini ang maibabalik sa lokal nga mga paralitan. Resulta nga magpapadayon ang paglibot sa kwarta ug maaswag ang ekonomiya sa syudad. Pinaagi sa sugad nga inisyatibo, ginbubuligan sa lokal nga gobyerno ang mga parauma nga maipakilala ang irang mga produkto, maparigon ang agrikultura ug mahiungay ang Calbayog sa mapa sa primerang nga agri-producers sa nasod. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Asya doon kabugusan sa naton mga nahibilngan nga mga good news yan ang akulop San Martes. Aton oras, 45 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Aton oras, 46 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me, denhela sa 882 kHz DYOG, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Calbayog. Nganantes kita kumadto sa aton yan na mga announcement, aton anay pamatian an ini nga kanta nga Princess by Josh Woodward. There's a little girl in Skibbereen with flowing hair and ragged jeans and floating in a vivid dream as classes go by. And every day at 3 o'clock she's out the door and down the block and hurries to the river dock with a gleam in her eyes. And everything's fine for the day. There's nothing to get in the way of her smiling. There's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, a castle wall 47 miles tall. The river's got a waterfall. The moat is so deep. The cedar trees are canopies, a ceiling made of needle leaves. A buzzing fleet of honeybees are guarding the keep. No one can take this away. It's locked in her mind and can never escape. And there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, can be lifeless and cold when your heart grows up and gets old. The dreams of your past never quite seem to last in a future that's so far away. But here in this place, you know, Molly is a princess today. In a little while it's dinner time. She leaves the kingdom in her mind. A bookmark in the storyline. The chapter is done. The mystery of what will be tomorrow when the clock strikes 3. There beneath the cedar tree the princess will come. And there's nothing that she couldn't do when she closes her eyes and imagines the view. And there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Yeah, well, there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, la 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 la.
siya doon kantang Princess by Josh Woodward. Ngan sa aton announcement, sa aton siya ng announcement adi ang schedule of activities para sa aton pagsalinurog Sun City Fiesta o Hadang Festival. Para niya na gabi, alas 7 dito sa Calbayog City Sports Center pagdumaraon ang Bailesan hip-hop competition. Ngan pagkabuwas, September 3, sa alas 2 San Colop dito sa Nihaga Park, pagdudumaraon naman ang uyag kinahimatan. Ngan pagka alas 7 san gabi sa Kako Theater Nihaga Park, magkakamayada naman sa concert o concert at the park nga kundiin iniin tampok ang mga local bands dito sa syudad ngan sa summer. So, kung karag niyo may hiling sa sini nga concert, kadto ka mo temprano sa Nihaga Park para may da ka mo malingkuran ngan maupay an iyo view makikita niyo ani ngaton mga local bands. Ngan pagka September 4, kokoronahan na ang bag-ong Miss Hadang Festival Queen 2025 ang Coronation Night pagbobohaton sa Calbayog City Sports Center tinikangan alas 7 san gabi. So asya tulaan na yan aton mga schedule sa activities mahitungod kabahin sa pagsalinurog sa City Fiesta hangtod September 4. Anyway, announcement matikang naman sa Department of Education o DepEd. Pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para i-report ang mga kaso sa panaabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Pwede niyo tawagan ang era telephone number at 02-8632-1372. Nga nanera naman mobile number at 0945-175-9777 o trahon ko 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para dengue out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, luhos sa tuna o sa kalsada, anything and anywhere nga pwede matirukan sa tubig, pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok nga nagdadara sa dengue. Maunian nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga billboard aton iton pamilingon iton nga mga butang nga pwede maging breeding site ngan ipanlabog nala iton sugad siguro sa used bottles daan nga paligad ngan para sa ton mga may adasan balde ngan drum nga waray takop alayon nala pagtakop sa niyo balde ngan drum para diriton maging breeding site san kete-kete ngan lamok ngan para masigurado liwat nga malimpyo ang tubig sa sulod san balde ngan drum. Ngan, of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa billboard, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit, para dengue out. Ngan bueno, nga na nagtatapos an aton Tuesday episode sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, si Kuya Israel Gonzalez, ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Masunod ang news update ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Aton oras, 3:55. Salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life.
News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog. DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:55 p.m. Maupay nga kulob sa iyong tanan, asya ini ang mga balita yan na nga oras. DPWH Samar 1st District Engineering Office na kompleto na ang Santa Margarita Bypass o Diversion Road. Ngan katapusan nga parte sa construction sa access road pakadto Sulpan Cave sa Matuginaw natapos na. Detalye sa sini nga mga balita pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nakompleto na ang Santa Margarita Bypass nga diversion road sa bungto sa Santa Margarita Samar maginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA para sa fiscal year 2025. Para sa katalawasan sa mga maagi, gin-construct ang 1,755.2 square meters ng Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may bike lane sa bugos nga kahilabaon san kalsada. Kaparte liwat san proyekto, ang pag-upay san closed concrete canal, pagbutang san paver blocks, ngan instalasyon san double arm solar LED lights para sa mas mahayag ngan talawas nga dalan. Pinaagi san proyekto, konektado na ang barangay Borabod sa Maharlika Highway ngan diversion road. Magsiserbi ini nga alternatibo nga ruta para makalikay ang mga motorista sa trapiko sa primera nga kalsada san bungto. Sumala sa DPWH Samar 1st District Engineering Office, mas malaksing ang mas taluwas na biyahe ang maeksperyensya sa mga tao pati naliwat ang pagdara sa mga produkto o serbisyo may tungod sa mas damo nga barangay ang nadudugtong sa sini nga proyekto. Samtang, natapos naliwat sa DPWH Samar 1st ang katapusan nga parte sa konkreto nga kalsada pakadto sa Sulpan Cave sa bungto San Matuginaw, Samar. May kantidad ang proyekto nga 4.85 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA 2024 como parte sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP. Kalakip sa proyekto ang kadugangan nga 98 meters Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahilapad nga 6.1 meters para sa duha ka lanes san sarakyan pati naliwat ang reinforced concrete box culvert nga 21.9 meters slope protection. Kilala ang Sulpan Cave como usa sa mga nakatago nga bahandi san Samar nga kundiin makikita ang mga kakaiba nga stalactites ug stalagmites nga gindadayo sa mga mahilig sa extreme adventure. Sa pagkompleto sa access road, mas madali na nga maabot sa mga turista nga residente ang kuweba nga diri kinahanglan maglakat sa mabanwa nga malapak nga dalan. Target naman nga makompleto ang ini nga multi-year project pag-abot sa tuig 2026 nga magahatag sa dugang nga oportunidad sa pangabuhian og trabaho para sa mga komunidad samtang mas mapapakusog pa ang turismo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.